but quarterly. So akin, piniprefer ko na talaga siya monthly para pag halimbawang kaorasan na ng isasend ko na lang sa kanya. Then sinasend ko na din po kay accountant, monthly din po para na-check na niya. Para hindi sabay-sabay na bulto ang base sa kanya. Sample po, halimbawa, ito po yung lahat ng resibo na natanggap natin. Katulad ng kay Edibool. I-ano po natin. Wala po i-save ko rin. Input bat po, ito po yung lahat ng resibo na natanggap natin na nakapangalan kay Fintech. Lahat ng resibo. Pero kung CR siya, dapat po kapag halimbawa magbibilit may babayaran tayo gaya nga po ng rental, hindi maaari po walang OR. Mawala na lang CR, wag lang OR. Kasi ito po yung hinahanap talaga sa BIR. Halimbawa, ang inaano lang po dito, SI at saka OR ang mahalaga. Kahit walang CR, basta may SI or OR. At pag nagre-record po ako nito, di ba, monthly, yung date ng resibo, ito na lang. Date ng resibo po, tapos yung PIN number, kung non-VAT siya, dito po i-label nyo sa non-VAT. Tapos yung company ni company dito. Kasi yung nag-issue ng resibo, yung address, tapos ito lang. Kung anong specification monthly rental for the month ng January. Parang may ka lang, guide lang para sa susunod kung anong buwan na ang babayaran mo. Tapos, invoice amount, kung magkano yung amount na walang 230, wala pang kasama na yung 12% at saka yung pinakang total amount. Ang total amount niya is 223. Ito kasi naka-ano na siya formula. Ito kasi yung invoice amount po, yung pinakang total na ng dalawa. Ito. Yan, 250. I-drag nyo lang po itong dalawa. Parang kasama na siya. 250. Parang sa invoice lang po ng computation yung batable amount, kung magkano yung amount pa na purchase mo, wala pang VAT. Tapos ito times mo lang siya sa 12% para makuha yung 12% VAT. Tapos invoice amount, yung total ng dalawa. Kung may in-issue din pong 2307, lagay nyo lang po dito kung magkano withholding. Makikita nyo yun doon sa 2307.
bawat resibo, include nyo lang po. Including lang lahat ng record. Then, ito naman po, lahat po dyan as in lahat po. Na nakapangalan kay Padtech po. Pag halimbawa, personal naman po. Pag halimbawa personal, kaya po nung dati may na-encode ako na mga groceries. Pwede naman po natin siya isama as long as meron tayong OR. Kasi mahalaga po talaga yung OR para kapag na-question ni BIR, kasi syempre magtataka company tas may groceries. Ganon. Hinahanapan nila ng OR. Kasi magiging tawag doon, kaya nagkakaroon tayo ng binabayaran po sa discrepancy. Yun. Madalas po kasi magkaroon ng discrepancy dito. Kaya ako, nung time na yun, yan, ina-envelope ko lahat ng monthly, ng resibo. At least may proof ako. May mapakita kay BIR. Then sa output naman po, ito